Okay. Ayan, pakita mo na pero iharap niyo sa akin. Ayan. Saint Benedict yan. Ayan naman, brown scapular. Bebe, brown scapular. So mamaya, explain ko sa inyo kung anong ibig sabihin ng mga yan. Kasi, Okay. di ba kakakumpisal nyo lang at nag-first communion kayo? Tama ba? Opo. Okay, sige. Explain ko kung anong ibig sabihin ng mga yan. Okay? Sige. Yung unang muna pong sinabi kung anong tawag po para alam nila. Okay. Sige. So, sige. Hawakan mo to, bebe. Ay, hawakan niyo muna to. Hawakan niyo yan. Dalawa? Pero ako, okay, tatlo. Yan. So, ang tawag dyan, makinig. So, sabi ko nga sa inyo, ang tawag sa Guadalupe, di ba? Our Lady of Guadalupe. Kapag sa Sembo naman, Saint John Mary Vianney. Kapag sa BGC naman, ang tawag simbahan doon ay Saint Michael the Archangel. So, pag dito sa atin, dito sa Laguna, ang tawag naman ay sa Bahay Apo ng Divine Mercy. Kapag sa simbahan dito, Saint Michael din, di ba? So, ano ibig sabihin ng brown scapular? So, ito, si brown scapular, ano to, si Mama Mary to. Kumbaga, ang tawag kay Mama Mary, kung, ito na nga, kung may Our Lady of Guadalupe, meron din. Okay, anong tawag sa barangay? Sa simbahan, sa Sembo, pag nagsisimba kayo, anong tawag doon? Anong pangalan ng simbahan doon? Saint? Michael! Hindi. Sa Sembo nga eh. Hindi. Ibang school yun eh. Saint ano? Saint Michael. Walang nakahula ng Saint John. Michael. Di ba? Saint John Mary Vianney. Saint John Mary Vianney. Okay. Kapag sa BGC naman, ano tawag simbahan doon? Meron doon. Ang tawag doon? Ano siya? Angel siya. Angel Michael. May 5 piso ka. Ang tawag doon ay Saint Michael the Archangel. So, ito ay brown scapular. So, explain ko sa inyo kung ano ibig sabihin ng brown scapular at bakit siya napaka-importante. Okay? Okay. Okay. So, sabi ko nga sa inyo, si Mama Mary kasi ay merong iba't ibang pangalan. Parang ikaw, Shania, ang tunay mong pangalan, di ba? Pero tinatawag kang Lingga. Ikaw, anong tunay mong pangalan? Pero anong may tinatawag ka? Ring. Ikaw pero si Padre. So, ganun din si Mama Mary. So, si Mama Mary, marami din siyang iba't ibang pangalan. Hindi lang Mama Mary ang pangalan niya. Pwedeng Our Lady of Guadalupe, pwedeng yung sa simbahan na pinupuntahan natin, Our Lady of Guadalupe, pwede rin Our Lady of Lourdes, Our Lady of Our Lady of Fatima. So ito, ipakita nyo. Ito ay tinatawag na brown scapular. So tinatawag din si Mama Mary, mamaya ng green. Ito muna, brown nga, di ba? So, si Mama Mary, tinatawag din siyang Our Lady of Mount Carmel. Ibig sabihin, Mount pala. Mount Carmel. Mount Carmel. Ano yung sa Tagalog ang Mount? Bibig. Hindi Mount. Mount. Ano? Mountain. Mountain. Ano yung sa Tagalog ang mountain? Parang siya ba? Ano? Hindi Mountain Dew. Parang bundok. Anong parang bundok? Bundok talaga. So, mountain, bundok. Hindi Mountain Dew ha. Hindi bibig ha. Kasi mount yun. So, ito, Our Lady of Mount Carmel, ibig sabihin, pangalan ng bundok yun. Parang bundok dyan sa atin. Anong tawag dyan? Mount? Makiling. Yung sa bundok sa Bicol. Mount? Ano? Sa Bicol. Ano yan? Mount Mayon. Mayon, yun. Diba? Ayun, So, ito naman, Mount Carmel. Ibig sabihin kasi, si Mama Mary, nagpakita siya sa isang sundalo. Sa isang tao, sundalo. At saan siya nagpakita? Sa Mount Carmel. Sa bundok ng Carmel. So, sinabi niya, sige nga, sabihin nyo ngayon nakalagay sa ano. Basahin mo ano,
Laksan mo siya, Naya. Was Ever the dies. dice wearing this Chocolate. super Okay. Okay, sabi dito, Wala, pero whoever dies wearing this scapular shall not suffer eternal fire. Are they the scapular promise? Sa Tagalog, sige, ano ibig sabihin sa Tagalog? ano, kasi namamatay. Hindi parang hindi siya maghirap ba? Sa akin. Okay. Saan? Sa apple. Okay, tama. Very good. So sabi dito, kung sino man ang may suot ng scapular na to ay hindi mapupunta sa impyerno, will not suffer eternal fire. Pag sinabing eternal fire, totoo to. Pag sinabing eternal fire, ano sa Tagalog ang eternal? Internet. Eternal. Walang katapusan. Walang hanggan. So, walang hanggang apoy. Ibig sabihin, parang kang sinusunog. Sinusunog ka sa apoy. At walang hanggan yun. Walang katapusan. Di ba? Tayo, pag sinunog ka, mamatay ka, di ba? So, may katapusan. Kasi namatay ka. Pero, pag napunta ka sa impyerno, walang katapusan. Patay ka na, doon ka na forever and ever. Doon may forever. Forever, di ba? Hindi ka niwala sa forever. Doon may forever. So, ibig sabihin, dahil kayo, tapos na kayo kumpisal, di ba? Sino dito nakapag-kumpisal na? Oh, Ako po. katatapos nyo lang. Katatapos nyo lang din First Communion. Ibig sabihin ng First Communion, ito yung unang pagsubo ninyo ng katawan ni Kristo ng ostya. So, totoong katawan yun ni Kristo. Hindi lang yung basta, totoong katawan yun. Hindi nyo lang nakikitang bakit walang dugo. Pero may dugo yun. Basta totoong katawan yun. Hindi yun joke-joke lang. Paano mo ginawa yun? Another topic yun. Medyo mahabang-haba topic yun. Pero didiscuss ko sa inyo yun. So ito binibigay ito kapag nakapag-kumpisal at napag-first communion. So bless na rin to ni Father. So isusuot ko to sa inyo. Pero dapat pare ang magsusuot. Pero dahil nakapag-kumpisal naman na kayo, pwede na to. So ang gagawin nyo dito, ayan si Mama Mary. May picture siya kung paano nyo binigay. Paano po yun? Sino po yung ulit yan? Okay. Ha? Ayan. Siya yan, binigay niya. Sabi niya, isabihin mo sa mga tao na ang sino mang may suot nito ay hindi maghihirap or mapupunta sa apoy ng impyerno. Basta, gumagawa ng kabutihan, tinatanggap si Yesu Cristo bilang Diyos, tagapagligtas. Pangatlo, dapat laging sumusunod sa 10 utos ng Diyos. Ano po eh? Diba? Nakapag-communion na kayo pero hindi nyo pa alam sa 10 utos ng Diyos. Okay. Ha? Hotdog. Okay, sige. Suot mo na ito si Mary. Ano sa akin? Ano sa akin? Hindi ako magsusuot niya. Ano tawag din dito si Mary? Bronze Popular. Okay. Ikaw, Lingay. Dito ka na. Ayoko po ng green. Pwede mo ito basahin? Bawal ito po rin. Bawal ito tanggalin. Nasa yung green. Green muna sa'yo. Ito po, tanggalin. Ito po bayaran. Ito, apeng. Ito, explain kasi ako na hindi sabihin ito. Pero hindi to brown scapular, ha? Hindi to green scapular. Walang green scapular. Ang tawag dito Saint Benedict. Iba rin yung ibig sabihin nito. Isa lang sa kanya pero. Ito pala. Ito na ako. So, ayan, ang gagawin nyo dyan is dadasalan siya ng 3 Hail Mary. 3 Hail Mary bago matulog. Okay. So, magdadasal tayo ng Hail Mary ngayon. Okay, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, sabay-sabay tayo. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Kaya naman, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Sa Tagalog, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo.
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Bakit po ganito Amen. sa inyo? Ano ba ta? Sarap po. Straight kasi ako, babe. Okay. So, ibig sabihin, so si Jesus, di ba diniscuss naman sa inyo to ng teacher nyo? Si Jesus, kaya siya namatay, kaya siya ipinako sa krus. Kasi, ano, bebe, ano sagot? Pero na yung mga kasalanan. Sinalo niya. Kasi pag hindi niya sinalo, saan tayo pupulutin? Impyerno. So, walang salvation, walang kaligtasan, hindi tayo maliligtas. So, kahit dasal ka, kung hindi tayo niligtas ni Jesus, hindi tatalab yung mga dasal natin. So, dahil kay Jesus, nagpakamatay siya, inaalay niya yung buhay natin. Kaya, pag nagdadasal tayo, naging effective. Kaya tayo may misa every Sunday. Naging effective yun. Okay. So, paano ba yung tamang sign of the cross? Sige nga, paano mag-sign of the cross? Sige, pero ikaw muna. Paano mag-sign of the cross? Tayo ka. Paano mag-sign? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Okay, good. Ikaw. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay, Di ba po good. ganito? Hindi very good, good. Pero good. Okay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Paano, bebe? Ulitin mo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Okay, very good. Oh, paano naging very good yon? Paano ipakita mo, bebe? Okay. Oh, paano naging... Ikaw, pero paano? Ikaw, bebe, paano mag-sign up the cross? Anak ng Ama, ng Espiritu Santo. Okay, dapat tatlo. Bakit tatlo? So, bakit dalawa? Bakit dalawa? Tatlo dapat. Bakit tatlo? Sinong nakalam bakit tatlo? Nakalimutan ko yung gawa lang dito eh. Bakit tatlo? Ano? Kasi, isang Diyos sa tatlong persona. Ayun! Sino ang tatlong persona na yon? Sige, ikaw, Pirok, sino? Nakalimutan ko yung sinabi ng ano sister. Ilan ang Diyos natin? Isa. Pero ilang persona? Tatlo. O sino-sino yung tatlong persona na yon? Anak ng ano? Anak ng Ama. Anak ng ano? Anak nino? Ng Diyos. Ay lang. Anak Anak ng ng Diyos Ama. Anak ng Diyos Ama? Sino yon? Jesus. Jesus. Okay. Pangalawa, sino yung una? Ha? Jesus. Okay. Pangalawa, Jesus. dalawang Jesus? Ano? Ano? Anak. Ano yung sinasabi nyo pag nag-sign up the cross kayo? Sa ngalan ng Ama. Ng Anak. Ng Espiritu Santo. Very good! So, yun na yun. Diyos Ama. Sino si Diyos Ama? Anong ginawa niya? Jesus. Hindi, si Diyos Ama, anong ginawa niya? Ah, yung ano? Anong ginawa ng Diyos Ama? Anong ginawa niya? Sino siya? Si Lord. Sino siya? Sino siya? Si Lord. Si Lord nga, oh. Pero anong ginawa niya sa atin? Sacrifice. Pwede rin, nag-sacrifice din siya. Siya ang, ano? Diyos. Hari. Hari din, aha. Ano ba? Creator. Creator ng Ano yung ibig sabihin ng creator? Tagagawa. Tagagawa. So, siya ang tagapaglikha. Editor. So, siya ang gumawa ng mundo. Siya ang gumawa sa atin. Oo nga. Siya ang gumawa ng mga hayop. Oh. Oh. Hindi ako nagbibiro. Ang Diyos Ama, siya ang creator, tagapaglikha. Sabi niya, magkaroon ng liwanag, magkaroon ng araw, ng buwan, ng mga hayop, at on the 7th day, ikapitong araw, nagpahinga siya. On the 6th day, ginawa niya tayong tao. So, naghukay siya. Mutek, alabok. Oh, Totoo pala yun. totoo yun. Naghukay si Diyos Ama. So, ginawa niyang tao. Sino unang lalaki? Sino Si ano? unang tao? Nakalimutan ko. Wait lang. Sino? Hindi. Si ano sa Magistra? Hindi. Hindi. Si ano? Lalo ka ba? Naturo na sa inyo to. O, di ba? Nakalimutan ko. Wait lang. Ikaw po namin. Si ano? Wait lang. Si... Sino? Nagsisimula sa letter A. Ah... Atog. Adan. Adan! 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 Ano ba yan? Kalak na ituro. Oo nga, nakalimutan. Sino ang teacher ninyo sa katikisem at bakit hindi nyo alam yun? Si Sister Yo. Oh, hindi na ituro sa inyo?
Naturo. Nakalimutan ka. Nakalimutan lang. So, ang unang tao si Adan, ang unang nilikha ng Diyos Ama. Pangalawa, sino? Babae. Si... Kapitbahay natin. Ay, ba? Si Eva. Okay, so, mula sa tadyang, saan tadyang? Dito. Mula sa tadyang ni Adan, kumuha si Lord, ang Diyos Ama, at ginawa niyang babae. So, dalawa na sila. So, ay ng Diyos Ama. Sino naman? Si Jesus Christ. Ang pangalawang persona. Anong ginawa ni Jesus Christ? Kung si Diyos Ama, siya ang Anak, tagapaglikha. O, siya ang Diyos Anak. Pero anong ginawa niya? Di ba kasabi ko lang, anong ginawa ni Jesus Christ? Ay, siya nagpakamatay. Oh, pinako siya sa krus, siya ang tagapagligtas. So, meron na tayo, tagapaglikha, Tagapagligtas. si ang Diyos Ama, tagapaglikha, si Jesus Christ, tagapagligtas, at ang ang pangatlo, Diyos Espiritu Santo. Ano naman yung gawain niya? Taga? Dasal? Ang Diyos Espiritu Santo, siya yung guidance. Kunwari, may pera dyan. May pera, 20 pesos. Hindi sa'yo. Ngayon, may nabubulong sa'yo. Kunin mo na yan, kupitin mo na yan, 20 pesos. Pero may marinig ka din. Wag, masama yan, hindi sa'yo yan. Ibigay mo yan sa mama mo kasi nakalimutan lang. Diyos Espiritu Santo yun. Siya yung konsensya natin. Kumbaga, siya yung nagsasabi ng tama at o mali yan. Yes, namin yun. Ngayon, nagkumpisal kayo para masabi niyo yung makasalanan ninyo. Ang Diyos Espiritu Santo ang bibigay ng lakas ng loob sa atin para humingi ng tawad sa Diyos. Kasi pag walang Diyos Espiritu Santo, hindi mo masasabi yung makasalanan mo, hindi mo maamin. Kaya, bago magkumpisal, magpipray kay Holy Spirit. Holy Spirit sa English, di ba? Kunwari, mag-e-exam ka. Mag-e-exam ka, di ba? Kahit mag-review yan, kahit mag-review ka ng mag-review, kapag walang guidance ni Holy Spirit, hindi ka pa rin makakapasa, di ba? Kunwari, nag-review na ako, di ko na kailangan magdasal, kaya ko na to. Mali pa rin yun. Pero, mali din na magpipray ka, tapos di ka nag-aral. Oh. Sa tingin mo? Ibibigay sa'yo ng Holy Spirit, lingga, ito, dahil nagdasal ka sa akin, ito ang sagot. Hindi. So, dapat, mag-review ka pa rin at magdadasal. Hindi naman pwedeng, dasal ka ng dasal, di ka na nag-aral. Hayaan mo na si Holy Spirit ang sumagot dyan. Hayaan mo na si Holy Spirit ang sumagot ng math. Hindi naman pwede. O Lingay, bakit walang kang sagot? Si Holy Spirit na po. Hindi naman pwede yon. So, dapat magdadasal ka pa rin. So, sino nga yung tatlong persona na yon? Ama, Anak, Sa Espiritu Santo. O, sino ang Diyos Ama? Tagapagligtas. Very good. Ang si Jesus Christ, Tagapagligtas. bagligtas. Guidance. Ang Holy Spirit, Yung guidance. guidance. Wow. Okay. Palakpakan natin ng Lord. Okay. So, pagbalik ko dito sa inyo, magtatanong ako. Sinabi ko na, di ba? Nag-aral na tayo, di ba? Yes. So, magbibigay ako ng mga prizes. So, may tuturo ako sa inyo kung paano ang sign of the cross. Kung paano magdasal. So, unang-una, itaas ang kanang kamay. Gawing tatlo. Bakit tatlo? Kasi tatlong persona. So, pag sinabing sa ngalan ng Ama, dito sa head, head. Kasi Ama, siya yung head. Diyos Ama. Anak, sa pusod. Bakit Kasi anak? po, Kasi, Anak po siya. kasi di ba buntis? Dito tayo sa tiyan. Hindi naman sa puso. Sa puso ba kapag may baby, sa puso ba napupunta? Hindi, di ba? Saan? Sa tiyan. At ang Holy Spirit sa balikat. Bakit sa balikat? Bakit po? Kasi Kasi- yung parang siya yung mo. Sandala. Pwede rin. Kasi si Jesus Christ, yung bininyagan, may Holy Spirit, yung dove, yung kalapate, dumapo sa balikat niya. Kaya Holy Spirit sa balikat.
So, ayun yung simpleng explanation doon. So, paano nga ulit? Sa ngalan ng Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Hindi pwedeng, sa ngalan ng... Bakit? Sa puso ba? Hindi pwedeng dito. Bakit dito ba? O, di ba? Hindi naman pwedeng... Hindi naman pwedeng, di ba? Ganon. So, ulit, paano nga yun? Sa ngalan ng Ama, bakit sa puso yan? Sa puso ka ba nanganganak? Ulit, sa ngalan ng Ama, ng Anak, sa pusod, sa pusod, sa Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tingnan kayo nga. Sabay-sabay kayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O, hindi dalawa. Hindi isa. Hindi. Ano pong tawag po dito? Ano yun? Ayan. Ayan o. So, bukas, anong date bukas? February 14. February 14, Ash Wednesday. Ano po dito? Oo nga. Oh, nilalagay yon sa noo. Oo. Yung abo. Saan ka ba? Di ba yung mga palaspas sinusunog kasi ayun yung gagamiting abo, yung panglagay, hindi siya uling. Apo, yung apo niyo. Oo. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, di ba si God the Father, nilikha niya ang tao sa alabok, di ba? Nilikha niya tayo sa putik. Hindi niya naman tayo nilikha sa bakal. Hindi naman, di ba? Hindi naman tayo nilikha sa wire. Hindi naman tayo nilikha sa plastic. Kahoy. Hindi naman tayo nilikha sa tubig. Saan tayo nilikha? Sa putik. Kaya di ba pag namamatay ang tao, ano nangyayari? Hindi naman nagiging bakal, di ba? Hindi naman nagiging bato. Pag namatay ang tao, hindi naman nagiging tubig. Hindi naman nagiging hangin. Hindi naman nagiging buhangin. Nagiging, Aliko. hindi naman alikabok. Oo, pwede rin. Pero nagiging Abo. Buto. abo, nagiging buto. Nagiging, nagiging parang siyang pag nakapunta kayo sa cemetery, parang nagiging lupa siya, nagiging putik. Kasi doon tayo nagmula, hindi naman tayo robot, di ba? So ngayon, ang Ash Wednesday, pinapalalahanan sa atin na kahit anong yaman mo. Okay, ang ibig sabihin ng Ash Wednesday, kahit sobrang talino mo, kahit ikaw pa yung pinakamaganda, kahit ikaw pa yung pinakamatalino, kahit ikaw pa yung pinakamagaling kumanta, pinakamagaling sumayaw, ikaw na, nasa iyo na ang lahat. Ikaw na yung pinakamayaman, ikaw na yung may-ari ng buong mundo, ikaw na yung may-ari ng SM. Ang ibig sabihin ng Ash Wednesday, kahit anong yaman mo, kahit anong galing mo, kahit ikaw pa yung pinakamahirap, ikaw pa yung pinakapangit, ikaw pa yung pinakabobo, ikaw pa yung pinakawalang alam, ang ibig sabihin ng Ash Wednesday, mamamatay ka rin. Ano ba lagay nun? Ayun ang ibig sabihin. Hindi pwedeng ayok maglagay nun. Bakit? Pag di ka ba naglagay, di ka ba mamamatay? Ano? Eh di sana wala nagpalagay. Kung pag nagpalagay, kahit hindi ka magpalagay, be, mamamatay talaga tayo, be. So, ibig sabihin nun, kaya may Ash Wednesday, kasi nire-remind tayo, pinapalalahanan tayo na, hoy, tao, huwag ka lang basta-basta magtrabaho, magsimba ka din. Gumawa ka rin ng kabutihan. Hindi naman masama maging mayaman. Kasi pangit naman na wala kang pera, paano ka makakain? Sige daw. Hindi naman pwedeng, pabili nga po ng bigas, bala na po si Lord. Kailangan ng pera. Pero kasi, may mga tao kasing nakalimot na, alam mo nakalimot na, kala nila, trabaho ng trabaho, business ng business, hanggang sa nakatapak na pala silang tao. Diba sa gobyerno nangungurap, ang dami nilang pera. Kasi diba tayo, may tax, pag sinabing tax, so sinisingil tayo ng government. Binibigay natin sa gobyerno. So yung mga nasa government, yung iba is natetempt, natutokso. So ibig sabihin yung pera dapat, kunwari, ibibigay sa mga tao bilang pagkain, libreng edukasyon. Yung iba, ang ginagawa ng iba is nangungupit. Milyon, hindi lang piso, hindi lang isang milyon ang dinudukot nila mula sa pera ng mga tao. So, ibig sabihin ng Ash Wednesday na mamamatay ka rin. So, iwasan yung mga masasamang gawain. Kasi, darating araw, hindi habang buhay malakas ka. Darating araw, tatanda ka. Kung malakas ka man,
pwede kang mamatay. Kahit anong oras, walang nakala. So, ibig sabihin ng Ash Wednesday, nire-remind tayo na ang buhay dito ay hindi permanente. Kahit mag-ipon ka pa naman maraming pera, kahit marami ka pang laruan, marami kang cellphone, iPhone, kahit iPhone 15 pa yan, kahit sa'yo na yung camera B, sa'yo na, ikaw na, hindi mo siya madadala sa langit. Anong madadala mo? Sige, for 5 pesos. Kaluluwa. Okay, syempre. Tama. Pero hindi yun ang bukod sa kaluluwa. For 5 pesos, ano ang madadala mo sa langit? Kabutihan. Very good, may 5 pesos ka. Pena. O, 10 na. Isa yun, 5. Saan 5 din? Wala. na yun. Meron. Ay, meron ba? Okay, tagpa 5, 10. So, anong madadala niya is kabutihan. So, pag namatay tayo, pag namatay ka, hindi ka tatanungin ni Lord, ilan ba naipon mong pera? Or, pag namatay tayo, ilang laruan ang nakuha mo? Anong cellphone mo? Hindi. Pag namatay tayo, sumusunod ka ba sa magulang mo? Ilan utos ang nasunod mo? Naging mabuti ka bang anak? Sumusunod ka ba? Nagsisimba ka ba? Ayun ang itatanong ni Lord sa atin. Miski ako, tayong lahat walang ligtas. Kahit presidente ka pa ng anong bansa. Pag namatay tayo, ang tatanungin ni Lord, anong kabutihan ang ginawa mo? May nanghihingi ng pulube, binigyan mo ba ng pagkain? Oh? Pinutusan ka ng mama mo, ng tatay mo. Sumunod ka ba? O, nag-aral ka. Nangopya ka ba? Nangupit ka ba? So, di ba? Nagbumura ka ba? O, sa susunod na discussion, di-discuss natin sa utos ng Diyos. Di ba? May natutunan ba kayo ngayon? Opo. Hindi nga, may natutunan ba kayo Yeah. ngayon? O sige, Bebe, ano natutunan mo, Bebe? Mula umpisa. Tungkol sa sa tatlong parehas. Tapos sa sa ba yun? Sa Sign of the cross. Tapos yung sa Okay, brown scapular. Ikaw, Be, ano siya na yan? Tapos sa brown scapular, tapos dun sa tatlong person naman. Okay. Tapos sa Kung sino yung kabutihan. Ikaw, pero, Doon po sa Bangs Popular, tsaka po doon po sa doon po sa tatlo pong personas. Apo. ano nga? Persona, di ba? So, pagbalik ko dito, itatanong ko yan. So, isasend ko tong video sa inyo para panoorin yung mga pinagsasabi ko. Kasi papa-exam ako. Sige, ha? Ano yun?